Okay, so welcome sa part 2 ng ating video. Pag nabuksan mo 'tong video, sinabi ko welcome sa part 2, ibig sabihin may part 1. Pero kahit gano'n pa man, kung ano mo man 'tong mabuksan, is okay lang. Kasi ang topic natin for today is about yung mga plots, linear plot and non-linear plot, at kung ano-ano pa. Now, this video was originally designed as a reviewer para sa aking mga students, but if you are viewing this video na gusto mo lang matuto because of the title, well, welcome dito sa atin. Now, again, this is a mock review exam. Ibig sabihin, ah, hindi ito leakage, no? Kasi hindi naman ito yung tunay na tanong sa exam na sasagutan nyo o sasagutan ng mga students ko. Pero at hindi rin ito yung ni-rumble-rumble lang na questions. Pero again, yung daloy ng tanong is parehas lang. The skill to be tested is parehas lang. Okay? So let's dive into it. Now, number 11. Basahin natin ha. Number 11. May tanong dito. A class, ang isang klase daw, is adapting a local legend into a short play. Ano ibig sabihin nun? Gagawin nilang play yung isang kwento, alamat. Adapting, parang gagayahin. Isa sa buhay. Isa sa dula nila yung isang kwento. Now, next sentence. They notice, napansin nila, that the script contains numerous flashbacks. Marami daw balik tanaw. Diba? Which makes the stage transitions confusing for the audience. Oo nga naman, kapag live mong ginawa yung flashback, parang makamalito yung audience. Hindi tulad ng movie, pwedeng i-edit. Pag live kasi hindi pwede. So, may tanong dito. What is best decision? What is the best decision regarding these flashbacks? Kung ikaw yung director, ano yung magandang gawin? Kung napansin na nga na nakakalito, baka malito yung mga audience. A. Convert all the flashbacks into a long expository monologue speeches. So, baguhin mo daw to yung mga flashback, gawin mong mga monologue, mahabang salita ng isang character. B. Keep only those flashbacks that explain why the characters act the way they do in the present. Or C. Remove all the flashbacks entirely. Tanggalin mo na lahat daw yung flashbacks. Or D. Keep all the flashbacks even if they do not add value to the story. So sabi dito, i-keep mo daw. Wag mong tanggalin kahit walang wala namang value sa story. So anong gagawin? So what's your decision? Eh, okay. Hindi pwedeng i-remove mo lahat, 'di ba? At ayaw mo rin i-convert sa mahabang mga speech. At sinabi dito, keep all the flashbacks. Wag yan. So the best answer will be letter B. Yan. Tama? Tama. Yan ang tamang sagot. Letter B. At siya rin yung pinakamahabang sagot. O, di ba may technique tayo? Pero huwag kayong magre-rely doon ha. Minsan trap din namin yun. Na kapag yun yung mahabang sagot, is yun na yung tamang sagot. Pero in this case, yun nga. Okay? Number 12. Sige, basahin natin. O, itong ginagawa ko, binabasa ko siya, di ba? Tapos, tinatagalog ko para maintindihan ko. Sana kayo, dumating ang araw na kapag nagbasa kayo, nagagawa nyo rin itong ginagawa ko. No? Parang, kung pagkatapos mabasahin, i-interpret mo siya. Di ba? So, kaya yan. Practice reading. So, number 12. If a story starts with an old grandfather looking at a dusty track trophy on his shelf. O kapag ang kwento daw ay nagsimula sa yung isang matanda o lolo ay tumitingin, looking at a dusty, pag sinabing dusty, maalikabok, no? Na trophy. Siguro lumang trophy niya na. No? So, tumitingin si grandpa sa isang trophy nasa shelf. And then, sabi dito,
shifts to scenes of high school track race 50 years ago. The question is, what literary technique is used? Hmm. So pagtingin ni Lolo dun sa trophy, biglang nagkaroon ng 50 years ago, biglang siguro siya yung tumatakbo na napanalunan niya yung trophy. Now, what is the correct answer here? A. Linear plot. B. Direct characterization. C. Flashback. Or D. Foreshadowing. Okay, hindi siya linear plot. Kasi hindi naman yan yung, hindi naman tungkol sa plot yung tanong. Na from beginning, middle, end. Hindi naman pwedeng direct characterization. Na, okay. So, ang tamang sagot dyan, mamimili ka lang dyan, flashback o foreshadowing. Yung foreshadowing, fast forward nga sa future. Yung C is flashback. So, that's the correct answer. Nagbalik tanaw nga si Lolo. Flashback ang tamang sagot. Okay, number 13 na tayo. Number 13. Imagine you are writing a story. Imaginein mo daw habang may dumadaan sa likod ko. Imagine you are writing a story na ikaw daw yung nagbabasa ng nagsusulat ng storya about a boy who wants to apologize to his childhood friend. Nagsusulat ka ng isang kwento sa isang lalaki na gusto mag-sorry dun sa kanyang nakababatang kaibigan. Now, may tanong dito. How can you effectively use a flashback to show why their friendship originally fell apart? Paano daw? Paano mo daw gagamitin effectively yung flashback para maipakita yung kung saan ba kung bakit sila nag-fell apart. Pag sinabing fell apart, hindi nahulog Ibig sabihin, nag-away. Diba? Nawala. Hindi sila naging magkaibigan. So, gusto niya mag-sorry. So, paano? A. Tell the entire story from beginning to the end without referencing any past events. B. Start with the boy wanting to apologize, then show the past argument that separated them. C. Show only what the character is doing in the present moment. Or D. Describes the boy's regret directly using adjectives without showing the past. Marahil yung mga mahabang choices na yun, hindi nyo naintindihan. Isa-isayin natin. Yung letter A, ang sabi, ikwento mo daw from beginning to end. Sabi nga sa tanong, gagamit ka ng flashback. So, mali na yung A. Kasi, from beginning to end, walang referencing the past events. So, X na yan. Ano na yan? Red flag. Gawin natin red. Hindi yan. Mali na yan. Letter B. Start with the boy wanting to apologize. So, kuha ka ng dialogue na magsasorry siya. Tapos, siguro, lagyan mo ng biglang flash. No? Then, show the past argument kung bakit sila nag-away. Pwede yun. C. Show only what the character is doing in the present moment. Pakita mo lang daw yung ginagawa niya ngayon. Paano to? Mali to kasi dapat gumamit nga ng flashback o red flag na rin to. Hindi yan yung tamang sagot. Letter D. Describe, ilarawan mo daw yung mga pagsisisi ng lalaki. Boys regrets directly using adjective. Again, meron na namang nakalagay. Without showing the past. Wait lang, nagkamali. Gusto nga natin ng flashback but without showing the past. Di red flag na tong D. Okay. So, ang tamang sagot, syempre, letter B. Ayan. So, wag. Dapat green para tama. Ayan. So, that's the correct answer. Now, when you're answering a question, medyo kailangan mo talaga ng reading comprehension. Kaya, gayahin nyo yung technique ko. Inisa-isa ko siya. Kapag alam kong obvious na mali, hindi ko na siya iisipin. Okay? So, next. Number 14 tayo. Again, yung mga tanong dito, hindi ito exactly yung tanong sa exam. Pero, yung daloy at yung skill na tinetest ay parehas lang. Okay? At hindi rin kung number 14 dito A, sa exam din ay A. Hindi ganun.
Okay. So, number 14. Basahin natin ang tanong. Which of the following, alin daw sa mga sumusunod, best defines diction in a literature? Oh, kailangan sa ulado mo yung definition ng diction. Again, diction. Ano ba yung diction? A. Repetition of identical sounds. Pag-uulit-ulit ba ng mga sounds yon? B. Isa ba yung rhythmic structure created by stress syllables? C. Yun ba ay choice of words by the author? Or D. Arrangement ba siya of events in a narrative? Ano tamang sagot? Ano dyan ang diction? Na kung alam mo yung, halimbawa ito, the repetition of identical sounds of the end of the lines, rhyme yan, hindi yan diction. So rhyme, X ka. Red na yan. Rhythmic structure created by stress. Parang meter yan eh. Kung di ako nagkakamali, tungkol sa tula. Tapos itong arrangement of events in a narrative, parang plot yan, no? So kapag in the process of elimination, syempre ito na yun. The choice and use of words. The correct answer is letter C. Okay, 50 na tayo. Marami pa. Bilisan natin ng konti. Ilang minutes na ba itong video ko? 11 minutes pa lang naman. Okay, number 15. Ito may tula. So sa exam nyo, may babasahin kayong tula. Pero hindi naman sobrang haba. Maikli lang. Tapos mayroong tanong sa hulihan. Okay, number 15. Read the lines from the poem. Sige, babasahin ko. The tiny bird began to sing to welcome the return of spring. Okay. Sabi rito, alin daw, which pair of words creates the end rhyme? End rhyme. Ibig sabihin, magkatunog sa hulihan. A. Sing, spring. B. Tiny, return. C. Gently, welcome. D. Bird, return. Now, napakadaling tanong to. Rhyme nga eh. Yung B, C, saka D, yung dalawang magkaparehas na word, hindi sila magka-rhyme. So, ito lang naman na magka-rhyme dyan. Sing, spring. Sir, ano yung magka-rhyme na sinasabi mo? Magkatunog. Halimbawa, long, song, magkatunog. Thin, mean, magkatunog. Ito, sing, spring. Yun ang rhyme. Okay? Just in case na di mo alam yung rhyme. Now, next, number 16 tayo. Okay. Number 16. What does meter refer to in a poetry? So, definition to. Pag hindi mo alam ang definition ng meter, medyo malilito ka. Okay? So, ano ba yung meter? A, the central message ba? Yun ba yung central message ng tula? Message, moral, lesson of the poem, yun ba yun? B, meter ba yung tawag sa total number of lines contained in each stanza? C, meter ba ang tawag kapag yung specific words that rhyme at the end on each line? O D, the repeated pattern of stressed and unstressed syllables in the line? Okay. Kung wari hindi mo talaga alam yung meter. Pero may mga alam ka dito, syempre. Kanina, halimbawa, specific words that rhyme in each line. Di ba rhyming words yun? So, yung C, wala na yan. Yung A, obvious na obvious, central message, moral, di ba parang theme yun? So wala na rin yan. Total number of lines in each stanza. Yun ba yun? O the repeated pattern. So tamang sagot is ito. Meter. Meter. Okay, anong number? Letter C. Number 17. Okay, again, tula ulit. Magbabasa na naman. Pag di ka sanay talaga magbasa, ang mangyayari dyan, sasakit ulo mo, titingin ka sa katabi mo, wag naman sana kope ng sagot. Kasi mali rin siya. Okay, read the poem. The gentle rain falls on the field. Yung ulan daw, nahulog, bumuhos sa field. Ano yung field? Yung damo. A golden crop, the soil will yield. Medyo may unfamiliar word. Golden crop, ginito ang crop.
Ano ba yung crop? Tanim. Ang lupa ay will yield. Ano yung will yield? Dati di ko rin alam yung yield. Sabihin, magbubunga. The farmers smile as waters flow, watching their green seedlings grow. Which word best describes the poem's tone? Okay, tingin mo, nung binasa mo yung tula, ano yung tone? Tingin mo, ano yung tone ng tula? A. Lonely ba? B. Frightened? C. Joyful? Or D. Angry? Anong sagot? Malungkot ba? Siyempre, hindi malungkot kasi nga, nagkaroon nga ng magandang ani. The farmer smile. O yan, yan yung clue. O, hindi naman pwedeng angry. The farmer smile nga. Okay, so the correct answer is joyful. Yan. 18. A grade 7 student reads a descriptive passage from a story. Ibig sabihin lang yan, may binasa daw ang isang student. So, ito yung passage. The shadows lengthened. Yung mga anino daw humaba. And the cold fog slowly crawled into the quiet room, extinguishing the last candle. Yung fog, yung parang usok, slowly crawled into the quiet room. Now, habang binabasa mo yun, ano yung mood na nararamdaman mo? A. Tense. Tense ka ba? B. Playful. Masaya ka ba? O mapaglaro? C. Joyful or D. Peaceful? Di ba? Parang tense, parang suspense sa pelikula. May anino, tapos bigla may fog. Oh, tense. Letter A. Tense. 19. Aha. Ito, tula na naman. Alam mo sa exam ganito talaga, wala tayong magawa. Talagang babasahin niyo yung mga tula. At mayroon tanong sa hulihan. Okay. Read a short poem. Step by step, we climb the hill. Step by step, we test our will. Step by step, we reach the top with a resolve that will not drop. O parang kanta. Now, ang tanong, why does the poet repeat the phrase step by step? Bakit daw laging inuulit yung step by step? A. To emphasize the continuous gradual effort needed para daw maipagbigay diin na kailangan continuous, tuloy-tuloy yung iyong effort na kinakailangan. B. To describe the physical appearance of the hill only. C. To introduce a new character in the poem. Or D. To make the poem longer to fill space. Yung letter D, napaka-negative. So hindi na yan. Wala namang new character sa poem. So letter C, wala na yan. Physical, step by step, we climb the hill. Step by step. Ibig sabihin, paulit-ulit, step by step. Ibig sabihin, gusto mo laging may continuous effort. Step by step. Okay, so letter A. So, number 20 na tayo. Read the poem. Tula ulit. The deep roots anchor the great tree. Ugat. Malalim na ugat. No? Pag sinabing anchor, sinusuportahan yung mga great na trees. Pag sinabing great tree, yung mga malalaking puno. Okay? The deep roots anchor the great tree, standing strong for all to see. Though heavy winds and storms may blow, the roots won't let them the roots won't let the giant go. So what do the deep roots most likely represent? A. Anger. B. Wealth. C. Fear. D. Resilience and foundation. Okay. Galit ba? B. Wealth. Kayamanan ba? C. Fear. Takot ba? O resilience? Oh, yung resilience, tayong mga Pinoy yan kahit binabaha. Resilience. Ibig sabihin matatag kahit anong pagsubok. So ito,
standing strong pa rin daw kahit may heavy wind. So, tamang sagot ay letter D, resilience. Okay. So, 20 items. So, next video na yung 21 to 30. Try natin, no? So, 20 minutes na kasi yung video. So, salamat nga pala ha. Again, yung mga tanong dito is not the exact questions in the exam. These are just a reviewer. Now, if you're a viewer of mine na nakita lang ito at gusto lang makapag-review about this, no? So, welcome sa iyo. So, again, I will cut this video and thank you very much. Like, pwede mo naman siya i-share actually sa mga kaibigan mo kung gusto mo silang mailigtas. Okay, thank you very much and see you on the next video.